Kaya po ako nandito, mangungutang po sana ako sa inyo para po pangbayad ko sa tuition para makagraduate. Tapos po, kung gusto niyo po, willing po akong magtrabaho kahit anong trabaho po dito, mabayaran po sana yung papautang niyo. Nakaka-touch naman itong sinasabi ng bata nito. Graduating na siya, pero kulang ang 68,000 pesos para makuha ang diploma. Dahil sa desperasyon, nasangkot siya sa isang loan scam at muntik nang masira ang kinabukasan niya. Sa video na ito, hindi lang natin titingnan ang kwento. Bubusisiin natin ito gamit ang batas sa Pilipinas at psychology para malaman kung saan nagsimula ang problema at kung paano ito maiiwasan. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil may isang desisyon dito na pwedeng mangyari sa kahit kanino. Si Ma'am Shania Twain de Vera, 22 years old and working student, ay humihingi ng tulong na sana ay maipagpatuloy po niya yung kanyang pag-aaral. Nasa huling taon na daw po siya ng kursong Hospitality Management sa University of Cagayan Valley. Wala na daw pong kakayahan ng kanyang mga magulang, lalo na po at ang kanyang ina po ay may sakit. Anong year ka na? Graduating student po. Graduating student. So anong problema? Anong nangyari? May tuition po kasi akong malaki. Hindi po nila ibibigay yung mga TOR, mga diploma, ganun po pag hindi ka nakabayad ng fully paid. Huminto muna tayo dito dahil sa unang bahagi pa lamang, malinaw na ang sitwasyon ay hindi lang simpleng kwento ng kahirapan, kundi isang mas malalim na social issue. Bilang isang psychologist, ang isang graduating student na nasa ganitong estado ay nakakaranas ng matinding pressure dahil malapit na siya sa kanyang goal, ngunit may malaking hadlang sa huling yugto. Ito ang tinatawag na high-stakes stress, kung saan ang isang tao ay nagiging mas emosyonal at mas handang gumawa ng drastic decisions. Sa ganitong kalagayan, ang utak ay nakatuon sa solution at hindi na sa risk assessment. Bilang isang abogado, mahalagang tandaan na ang hindi pagbabayad ng tuition ay maaaring magresulta sa withholding ng academic records depende sa school policy. Ngunit may mga limitasyon ito sa ilalim ng mga regulasyon ng edukasyon. Hindi ito absolute right ng paaralan kung may overriding public interest o humanitarian consideration. Kaya sa puntong ito, makikita natin na ang problema ay hindi lamang personal, kundi systemic. Isang kombinasyon ng kahirapan, edukasyon at legal framework. At dito nagsisimula ang mas malalim na pagsusuri kung paano naaapektuhan ng sitwasyon ang desisyon ng isang tao. Hindi niya po alam na pumunta po ako dito. Hindi niya alam. Nung Galing ka pa ng Tugigaraw niya. tinawagan lang po nila ate po, tapos nalaman niya po na nandito ako. Madaling araw po siya bumiyahe nun, sir, papunta po dito sa TV5. Kaya nag-worry kami, sir, kasi hindi po alam ng mga magulang niya, sir. Lumapit lang po talaga siya dito, sir. Kaya natin pinatawagan yung parents niya para sir. malaman yung whereabouts niya kung nasaan siya. Nga po, sir. Dapat monitor ng mga magulang mo kung saan ka pupunta. Karapatan nila yon na malaman kung nasaan ka. Para hindi rin sila mag-alala. Dito makikita ang isang kritikal na aspeto ng behavior, ang pag-alis ng estudyante nang hindi alam ng kanyang magulang. Bilang psychologist, ito ay indikasyon ng urgency at desperation, kung saan ang isang tao ay gumagawa ng desisyon ng mag-isa dahil naniniwala siyang ito ang tanging paraan para maresolba ang problema. Sa ganitong sitwasyon, ang emotional drive ay mas malakas kaysa rational consultation. Ito rin ay maaaring magpahiwatig ng perceived burden kung saan ayaw na niyang dagdagan ang problema ng kanyang pamilya kaya siya na mismo ang kumilos. Sa batas naman, walang illegal sa pagpunta niya upang humingi ng tulong. Ngunit ipinapakita nito ang kahalagahan ng parental awareness lalo na sa mga sitwasyong may risk. Ang ganitong kilos ay hindi kriminal, ngunit maaaring magdulot ng vulnerability sa exploitation. Sa mas malalim na analysis, makikita natin na ang independence na ito ay hindi ganap na empowerment, kundi isang response sa pressure. At ito ang nagiging dahilan kung bakit mas nagiging exposed ang isang tao sa posibleng maling desisyon. Ikaw pala, Shania, nagpa-part-time bilang gasoline girl. Opo, sa tito ko po. Oh. Pero pabankrupt na po kasi yun kaya. Pabankrupt ng gas station. Naku, wala nang Pero last year pa lang po ako nag-stop kasi na full load po ako ngayon. ilang load ng subject mo?
23 units po ako ngayon. Full load nga. Okay. First year to third year, sir, siya nag-gas rate po. Nagpampaten. Magkano sweldo mo doon bilang gas? 250 per day po. Uy, napakababa. Kamag-anak ko rin naman po kasi. Mag-anak, okay. Napakasipag mong estudyante at nakita ko po sigido ka talaga. Sure, yung 68,000, dadagdagan pa namin yan para tapos mo yung pag-aaral mo. Bibigyan ka namin ng pamasahe, pauwi, pwera pa din bibigyan namin pera. Nang sa gayon, safe ka pagdating mo doon sa Thank you po. lugar nyo. Okay? Ang sahod na 50 piso kada araw ay isang napakalinaw na indikasyon ng economic vulnerability. Bilang psychologist, ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng long-term stress at maaring magresulta sa survival mindset kung saan ang focus ay kung paano makaraos araw-araw imbes na long-term planning. Ang ganitong mindset ay nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay mas madaling magtiwala sa mabilisang solusyon. Sa batas naman, ang ganitong uri ng trabaho ay dapat suriin kung ito ay naaayon sa labor standards, lalo na kung hindi ito formal employment. Ngunit ang mas mahalagang punto dito ay ang epekto nito sa decision-making ng estudyante. Dahil sa kakulangan sa kita, siya ay napipilitang humanap ng alternatibong paraan upang matustusan ang kanyang pag-aaral. At dito pumapasok ang panganib ng financial scams. Ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera, kundi isang kondisyon na nakakaapekto sa pag-iisip at pagpili. Kaya sa puntong ito, makikita natin kung paano nagiging interconnected ang ekonomiya at psychology sa paghubog ng desisyon ng isang tao. Kaya po ako nandito, mangungutang po sana ako sa inyo para po pangbayad ko sa tuition para makagraduate. Tapos po, kung gusto niyo po, willing po akong magtrabaho kahit anong trabaho po dito, mabayaran po sana yung papautang niyo. Nakaka-touch naman itong sinasabi ng bata to. Okay, pupunta ka sa mangutang. Paano kung pakutahin ka namin 5-6? Okay sa'yo? Pinapatawa lang kita kasi kanina pa siya umiyak. Ba't ka naiiyak? Kasi po, gusto ko po sanang makapagtapos na para patulungan na po yung magulang ko. Pati siya naiiyak na. May sakit po kasi yung mama ko. Pati yung papa ko. Ano yung karamdaman ng mama mo? Tumor po yung mama ko na operahan lang po. Tapos may may maintenance pero wala po kami pambili ng gamot. Pati yung papa ko po may diabetes tapos kidney stone pero hindi po siya pwedeng maopera ng kidney stone kasi may diabetes siya. Kaya gamot na lang daw po sabi ng doktor. Nakaka-touch naman yung story mo. Ang emosyonal na pagbagsak ng estudyante sa puntong ito ay isang natural na reaksyon sa matinding pressure at responsibilidad. Bilang psychologist, ito ay isang halimbawa ng emotional overload, kung saan ang isang tao ay hindi na kayang i-process ang kanyang sitwasyon kaya lumalabas ito sa pamamagitan ng pag-iyak. Ang kanyang motibasyon ay hindi selfish kundi family-centered, na isang malakas na cultural factor sa Pilipinas. Ngunit ang ganitong motibasyon ay maaari ring magdulot ng self-sacrifice na lampas sa kanyang kakayahan. Sa batas naman, ang kanyang intensyon na mangutang ay isang valid na legal act. Ngunit ito ay may kaakibat na panganib, lalo na kung hindi lehitimo ang pinanggalingan ng loan. Sa ganitong sitwasyon, ang kanyang vulnerability ay nagiging entry point para sa panlilinlang. Ito ang tinatawag na exploitation of good faith. Kaya mahalagang maintindihan na ang emosyon ay maaaring maging lakas, ngunit maaari ring maging kahinaan kung ito ay gagamitin laban sa isang tao. Kailan ang graduation mo? Sabi nila it's either October yan or December yan graduate kami. Okay. So ang kailan mo ng 68,000? Bali na balance po natin, kasama pa po yung balance niya nung first year college pa po siya. May balance siya na 71,382. All in all na yan, sir. So ganito siya niya, ang gagawin ko, bigyan lang kita 100. Thank Okay? you po, Sir. Walang bayad to Opo. Tutulong to. 101,382. Alam niyo yung utang. Ano binubulong yun? Ano sinasabi mo? May loan po. Gusto ko po sanang mag-loan para po bayaran yung tuition ko. Yung loan po na yun ay scam pala. Hindi daw mabidro. Na-verify po namin, sir, na nabiktima po siya ng scam. So, nagkaroon siya ng balance, sir. Parang 35,000 po. Dun sa... Nag-loan ka dati. Oo. Para pambayad sana sa tuition. Opo. Pero yung loan pala na scam. Apo. Deposit daw para makuha mo yung loan. Magkano na bayad mo doon?
Yung isa po 35, pero puro utang kasi po yun. Kasi sabi ko ibabalik ko po pag ma-withdraw ko to. 1 minute process lang, ganun po ako. Ngayon lumalabas ang isang napakahalagang aspeto ng kaso, ang loan scam na kanyang naranasan. Bilang abogado, ito ay malinaw na sakop ng estafa dahil may panlilin lang na ginamit upang makakuha ng pera mula sa biktima. Ang modus na mag-deposit muna bago makuha ang loan ay isang klasikong halimbawa ng fraudulent misrepresentation. Sa ganitong sitwasyon, ang consent ng biktima ay hindi valid dahil ito ay nakuha sa pamamagitan ng deception. Sa psychology naman, ito ay isang halimbawa ng urgency manipulation, kung saan ang biktima ay pinapaniwala na kailangan niyang kumilos agad upang makuha ang benepisyo. Ang ganitong pressure ay nagbabawas ng critical thinking. Ang kanyang desisyon ay hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa sitwasyon ng desperation. Ito ang dahilan kung bakit kahit matatalinong tao ay nabibiktima ng scam. Kaya ang pinakamahalagang aral dito ay ang pag-intindi sa pattern ng panlilinlang upang ito ay maiwasan. O di sige, hindi mo na problemahin yun kasi yung balance mo babayaran na namin. Sabi ko, dadagdagan ko pa nga. 101,383 para meron kang 30,000 na mga panggastos mo, pwede mong bili ng maintenance ng papa mo. Ngayon dun sa therapy na mama mo, kung matagal ang therapy, sasagutin na namin. Okay? Thank you po, sir. Okay na. Sige, walang anuman. Sir Randy, kausapin po kayo ng anak nyo. Papa, ginamit ko po yung last money niyo po na pumunta dito para po humingi ng tulong. Binigyan po siya ng 1,500 pero pinamasahin niya po dito. Yung last allowance na binigay nyo sa kanya na 1,500, ginamit nyo pamasaya papunta po rito at hindi po nasayang. Maraming salamat, sir. Uuwi na po ako mamaya pa. Pasensya na po. Huwag ka na umiyak. Solve na yung problema mo. Tama yung pagpunta mo rito. Pinapakita mo lang na gusto mo talagang makapagtapos. At meron siyang pangarap sa buhay. Meron kang gustong hotel na papasukan. Kasi may mga kakilala kong mayari ng mga hotel dito na pag magandang grades mo, syempre, hindi kita kakahiya i-recommend. Okay ba yung mga grades mo? Opo. Anong mga grades mo usually? Yung pinakababa po, 82. Wow, 82. Nung ako nag-aaral, pinakamataas na yun. 82. Ano yung pinakamataas mong grade? 95. Foreign Oo. language. Foreign language. Bagay na bagay nga talaga sa hospitality, sa hotel. Kasi mga foreigner ang mga kliyente dyan. Ano yung subject na medyo ayaw mo ng konti? Yung pinakamababa, anong subject yun? PE. PE! Yun ang pinakamataas ko. Sa bahaging ito, makikita natin ang resolution kung saan siya ay nabigyan ng tulong upang malampasan ang kanyang problema. Bilang psychologist, ang ganitong uri ng intervention ay nagdudulot ng emotional relief at restoration of hope. Ang isang taong nasa matinding stress ay nangangailangan hindi lamang ng solusyon, kundi ng reassurance na may tutulong sa kanya. Ngunit mahalagang tandaan na ang ganitong tulong ay hindi garantiya sa lahat ng kaso. Sa batas naman, ang tulong na ibinigay ay isang voluntary act at hindi obligasyon, kaya hindi ito maaaring i-demand ng sinuman. Ang mas mahalagang takeaway dito ay hindi ang tulong, kundi ang proseso ng pagkatuto mula sa karanasan. Ang kanyang sitwasyon ay isang halimbawa kung paano ang kahirapan, emosyon at kakulangan sa impormasyon ay maaaring magdulot ng maling desisyon. At kung paano rin ito maaaring maitama sa pamamagitan ng tamang kaalaman at suporta. Kaya sa huli, ang kwento ay hindi lamang tungkol sa problema, kundi tungkol sa pag-unawa at pag-iwas sa parehong sitwasyon. At kung gusto mong matuto kung paano protektahan ang sarili mo gamit ang tamang kaalaman sa batas at pag-unawa sa human behavior, mag-subscribe ka na sa PH Crime and Psych. Dahil dito, hindi lang natin pinapanood ang kwento, inuunawa natin ang katotohanan sa likod nito. Daghang salamat!